Sa murang edad po ni Grandmaster Magnus Carlsen, nakitaan na po siya ng pambihirang galing na pinaniniwalaan niya talaga yung chance niya maging world champion. Malaki. Bakit po? Ito po, isa po sa isang laro niya nung siya po ay 13 taon gulang pa lang. Tingnan nyo rating niya, 2385 pa lang. Pero yung klase ng larong ipapakita niya dito, mala super grandmaster na. Tingnan niyo po puti po dito si Magnus eh. Ang tinira po ni Magnus nag-E4. E5 po yung tinira ng kalaban. Knight F3, Knight C6, Bishop B5. Yan po yung tinatawag na Ruy Lopez. So ang ginawa po niya, nag-A6. Aba, umatras lang sa A4. Nag-Knight F6, nag-castling lang. Din niya po yan ng Ruy Lopez. Nag-B5 po yan, ina-attack yung Bishop. Umaatras sa B3, tapos Bishop E7, develop lang para mag-castling. Nag-Rook E1 to depend upon ang E4. D6 lang, tulak ng pawn, and then nag-C3 lang si Magnus. Common na ginagawa ng C3 na yan para mag-D4. Pwede din po yan para pag nag-Knight A5 makakatakbo. So ang ginawa po ng kalaban, nag-castling, nag-H3 lang, nag-Knight A5, hitting the bishop, tumakbo na nga, tapos nag-C5. Pagka C5, D4. Pagka D4, nag-Queen C7. Lahat po yan, linya sa Ruy Lopez talaga. Yan yung pinaka-common na line na ginagamit sa Ruy Lopez. So, ang ginawa po, nag-Knight develop lang sa may D2, nag-Knight C6, umatras na. Kasi wala na yung pawn sa C7 naitulak na ngayon, inuwi na para magamit, pressure po sa D4, nag-D5 naman si Magnus. Nag-Knight D8 po yan, A4. Bumabasag sa queen side na tinirahan ng Rook A7. Para saan po yan? Para pag tinakes po, depensado. Ngayon, bakit hindi na lang po nilabas to? Wala pa po siyang malinaw na square kung saan. Pwede kasi siya dito or dito. Ang problema kasi pag sa B7, halos walang gamit dahil solid yung pawn sa D5. Anyway, ang tinira po dyan, nag-Knight F1, na tinirahan ng G6. Pagka G6, Bishop H6, inatake po yung tore, tumakbo po sa may E8, and then nag-Knight sa G3. Nag-Knight D7 naman po yung kalaban. Talaga nag-iikutan lang, no? Pwede pong gumanito yan Anyway, yung G6 po, idea noon kanina, bakit parang nag-create ng weakness? Para bantayan to, saka may ikot na ganun yung Bishop. Dahil yung Bishop, naharangan lang siya ng D6 yan, parang wala siyang ginagawa. Anyway, nag-Knight H2 si Magnus. Bakit? Lilipat po yan papunta ng G5. Not just that. Preparasyon po yan sa possible F4. So, ang tinira F6 na po, napakakunat. Pagka F6, umatras yung Bishop Bakit po siya umatras? Kinabahan si Magnus. Pwede kasi trapin with the G5 and then Knight F7. So, pagka-atras, nag-Knight po sa B6 na kung saan kinain po yung B5, binawi ng pawn, and then nag-Bishop lang po, hitting the pawn on B5 na dinepensa ng Bishop D7. After Bishop D7, nag-Queen lang po sa may D2 para mag-connect yung tore dyan Para mag-connect in case na kainin yung A1, yung tore ang babawi. Nag-Knight F7, and then kinapture niya yung tore. Pagka-takes, binawi ng Reyna, tumira lang po ng Queen E2. Para sa yung Queen E2, may pressure po dito sa B5 na dinipensahan ng A6 tapos Magnus nag-Knight G4 na. Ayan, sumusugod na po na konti yung kabayo na tinirahan ng G7 kasi baka mag-Knight H6. Nag-Bishop naman po sa C1. Magtataka kayo, bakit kaya? Ina-anticipate po ni Magnus yung paparating na Knight A4. Bakit? Pagka Knight A4 po, nag-Bishop po siya sa C2. So, umatras yung Bishop. Kung wala po kasi yung Bishop dyan sa C1, libre yung B2 Naharangan kasi yung Reyna. Anyway, nag-Rook A8 dito. Pagka Rook A8, tumira ng Queen E3. Para saan yung Queen E3? Pwede po mag-Knight H6. Ayan, papasok yung Reyna to. So, ang ginawa niya, nag-C4 na. Alright, so para saan naman yung C4? Yung Knight po, iikot. Gaganon. So, yung Bishop C2, kaya pala inatras na kanina, hindi lang basta ina-atake ito para po pag nag-C4, hindi matempuan yung Bishop. Anyway, pagka C4 nga, nag-Rook F1 lang Bakit? Hinahanda yung paparating na F4. Tinirahan ng Knight C5, hindi pinansin yung F4 ni Magnus. Na kung saan, hindi niya naman tinire, nag-Knight H6 muna. Pagka Knight H6, medyo equal daw po ito Ang gagawin lang daw po ng black, kain, tapos itakbo mo lang. Pero nakakatakot lang kasi parang may mga H4, H5 Ang ginawa ng black, nag-Knight G5 Na kung saan, hinaharangan po yung kabayo. Ang gusto niya siguro mangyari, umuwi ka na. Para pagka-uwi mo, parang nagsayang ka lang ng tira. Kaso, Magnus hindi umuwi. Tinira yung number 1 engine mo. F4 lang.
F4 lang. Inaatake yung kabayo. Ang tanong, coach, kakainin lang yung F4 ah. Nahahataw yung Reyna. Siyempre, babawiin mo ng Reyna. And then, libre na to. Pero hindi kinapture. Bakit? Kasi, pag kinapture po yan ng King takes H6, titirahan lang po ng H4. Ayan, nakapin kasi masisira yung pawn structure. Kaya ibalik po natin doon, ang ginawa niyan, maganda din. Bishop lang po, kain sa H3. Interesting move. Bakit? Nakatikim po ng isang pawn eh. Pag kinapture mo, knight takes, ayan oh. Di ba? Galing din yung kalaban ni Magnus eh. Kaso si Magnus, basado lahat yan. Batang-bata si Magnus pero kita niya lahat yan. Nag-queen lang po sa H4. Para saan yung queen H4? Depensa sa kabayo, pwede nang kainin ito. Kaya nga ang ginawa po ng black, umatras. Pagka-atras, dito ka talaga bibilig kay Magnus kasi tinirahan niya lang po ng E5. Napakatindi. Para saan yan? Binigay yung pawn. Unang-una, pag kinain mo nito, malilibre po. Pero ang pinakagusto lang mangyari ni Magnus, mabuksan yung bishop na ito. Para saan? Makikita nyo. Kasi kinain po yan ng d-pawn eh. Pagkakain ng d-pawn, nag-knight lang po sa may H5. Knight lang sa H5, no? Ngayon, pag ikaw po ay tumakbo doon, no? May mga simpleng tira daw po na pwede kainin na lang to eh. Ayan, kain, tapos ganun. Tapos may threat doon, lakas ng knight sa F7 later on. Lamang na lamang daw po yun. Ang tanong, coach, ano naman mangyayari pag kinain lang po yung H6, libre? Pag kinain yung H6, tirahan ka lang ng knight takes. O, anong gagawin mo? Check ka. Pagkatakbo mo ng king, kakainin lang yung bishop eh. May threat pa dito. Wala. Lusaw. Kaya ibalik po natin doon ang ginawa ng kalaban. E de, kinain yung kabayo. Libre. Pero pagkakain sa kabayo, alam nyo yung kasunod na pinawalan ni Magnus. Ano sa tingin nyo? Panapos na tira, guys. Queen sacrifice. Boom. Grabe si Magnus, no? Ilan na sinacrifice? 2. Siyempre, kinain. Pagkakain. Check. At pagka king takes H6, ayan na yung sinasabi ko. Bakit kailangan buksan yung bishop? Para mati sa H7. 13 years old na Magnus Carlsen. Di pa ako nag-chess nung 13 years old ako. Nagsimula ako mag-chess, mag-P15 na. Hanip na Magnus yan. Sobrang lupit na. Grabe, tapang no, sacrifice. Malupit si Magnus. Kaya nga, good eh. Anyway, sana nag-enjoy kayo sa video na to ni Magnus. Abangan nyo po yung other video natin. Yung mga laro niya, nung bata pa siya, analyst natin. Ang daming magaganda eh. Abangan nyo po yan. Muli ito po yung Coach P. Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye po. Thank you sa support. Don't forget to like and share. That little mouse, 'cause I'm an albatross.